Nagsimula ang pelikula sa isang secret organization na tinatawag na The Union, na kasalukuyang nagsasagawa ng misyon sa isang hotel sa Italy. Ang The Union ay may pagkakahalintulad sa CIA na may kaparehong hangarin na panatilihing ligtas ang bansa, ngunit ang The Union ay mas pribado. Sila ay pinamumunuan ni Tom Brennan, na kasalukuyang nagbabantay sa kilos ng kanyang mga tauhan mula sa kanilang headquarters sa London. Ang mga ahenteng ipinadala ay pinamumunuan ni Nick, habang ginagabayan sila ni Roxanne mula sa labas ng hotel. Ang kanilang misyon ay dakpin ng ligtas ang isang dating ahente ng CIA na may hawak ng briefcase na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon, at balak niya itong ibenta sa mga kaaway na bansa. Walang kahirap-hirap na nahuli ng mga ahente ang kanilang target at nabawi rin nila ang briefcase. Gayunpaman, noong sila ay naghahanda ng lumabas upang tapusin ang misyon, biglang sumabog ang van na kanilang sasakyan. What the hell happened? Dahil wala ng ibang pagpipilian, inutusan ni Roxanne ang kanyang mga kasama na humanap ng exit sa likod upang ituloy ang pagtakas. Ngunit sa kasamaang palad, biglang may umatake sa kanila mula sa kung saan at isa-isang nilalagas ang kanilang mga kasama. Sinubukang humabol ni Roxanne upang tulungan ang mga kasama, ngunit inatake siya ng isang kalaban, pero madali niya itong napatay. Si Nick na lang ang natira mula sa mga ahente, at kasama niya pa rin ang asset na nakarating sa extraction point. Habang naghihintay sa magsusundo sa kanila, biglang may bumaril kay Nick sa dibdib at pati na rin sa asset. Dumating ang isang itim na van at kinuha nila ang briefcase. Si Roxanne na huli nang nakarating doon ay wala nang nakita bukod sa patay na asset at bigong misyon. Lumipat ang eksena kay Mike McKenna, nakakagising lang matapos makipagsaya kagabi sa kanyang dating guro sa high school. Si Mike ay nakatira sa New Jersey at siya ay isang simpleng tao na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Masaya na siya sa kanyang buhay na kasama ang kanyang ina at mga kaibigan sa trabaho, na mga kaklase niya rin noong high school. Matapos ang kanilang trabaho sa araw na iyon, nag-inuman ng magkakaibigan sa isang bar. Samantala, si Roxanne ay nasa labas ng bar kausap ang kanyang among si Tom tungkol sa bagong tauhan na kukunin nila. Nang matapos ang kasiyahan ng magkakaibigan, si Mike ay nagbayad na ng kanilang alak at naghanda ng umuwi, ngunit biglang pumasok si Roxanne. Labis na nagulat si Mike sa biglaang pagpapakita ni Roxanne, na kanyang dating kasintahan sa high school, ngunit naghiwalay sila matapos na biglang naglaho si Roxanne. Patuloy na nag-usap ang dalawa patungkol sa kani-kanilang sariling buhay ngayon. Niyaya ni Roxanne si Mike na pumunta sa ibang lugar, at pumunta sila sa parke kung saan ipinagtapat ni Mike ang kanyang nararamdaman sa kanya. Pinatugtog ni Mike ang paboritong kanta ni Roxanne at nagsimula silang sumayaw, ngunit biglang tinurukan ng pampatulog ni Roxanne si Mike, at kinuha ng kanyang mga kasama. Kinabukasan, nagising si Mike sa isang magarang silid, kung saan dumungaw siya sa bintana at napagtantong nasa ibang lugar siya. Lumapit si Roxanne at winelcome siya sa London. Labis na nataranta si Mike at sinabing kailangan na niyang umuwi dahil papatayin na siya ng kanyang foreman kapag na-late na naman siya sa trabaho. Lumabas ng hotel si Mike, kung saan nag-aabang sa kanya si Tom at nagpakilala bilang amo ni Roxanne. Inutusan ni Tom si Mike na magmaneho ng sasakyan upang pumunta sila sa isang restaurant para bumili ng almusal. Habang nasa sasakyan, ipinaliwanag nila kay Mike ang tungkol sa kanilang organisasyon na tinatawag na The Union, at pati na rin ang dahilan kung bakit nila siya kinuha. Ikinwento rin nila sa kanya ang tungkol sa nabigong misyon sa Italy. Pagkatapos bumili ng almusal, dinala nila si Mike sa kanilang headquarters. Ipinakita ni Roxanne sa kanya ang larawan ng isang babae na nagngangalang Juliet Quinn, na kilala rin bilang The Auctioneer. Pinaliwanag ni Roxanne na balak ni Juliet na ibenta ang briefcase na naglalaman ng intel, sa tulong ng isang misteryosong seller na may kinalaman sa pagkamatay ng mga ahente nila. Sinabi ni Tom na kailangan tandaan ni Mike ang mga bagay na ito kung nais niyang makapasa sa test. Ang pagbebenta ay magaganap na sa loob ng 2 linggo, at kailangan nilang makapasok sa auction upang mapigilan ito. Dito ay ipinaliwanag ni Tom kay Mike na ang intel na ninakaw ay naglalaman ng mga impormasyon ng lahat ng taong nagsilbi sa kanilang bansa at mga kaalyadong bansa. Kabilang dito ang lahat ng lokal na pulis, sundalo, FBI, CIA, at maging ang The Union. Kung ang intel na ito ay mapupunta sa maling kamay katulad ng kaaway na bansa, mahihirapan na silang protektahan ang publiko mula sa mga banta ng seguridad. Si Mike ang napili nilang kunin para sa operasyon na ito dahil kailangan nila ng isang taong walang record o history katulad ni Mike na isa lang simpleng tao. Basically, we need a nobody. Correct.
Binigyan ni Tom si Mike ng hanggang buong araw upang pag-isipan ang kanyang desisyon. Lumabas si Mike at Roxanne upang mag-usap, dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ang napili niya, matapos siya nitong iwanan noon. Sinabi ni Roxanne na alam niya ang kakayahan nito at siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Sinabi niya rin na hindi ito habang buhay na commitment, at sa halip ay isang misyon lang ang gagawin niya at maaari na siyang umuwi. Gayunpaman, hindi pa rin makapagdesisyon si Mike para dito, kaya iniabot na ni Roxanne ang isang tiket sa eroplano pabalik sa New Jersey para kay Mike. Kinuha ni Mike ang tiket sa eroplano at umalis na si Roxanne upang bumalik sa headquarters. Tumawag ang ina ni Mike upang tanungin kung kailan siya uuwi, at pinag-usapan nila ang tungkol sa kasal ng isa sa matalik na kaibigan ni Mike. Ang kasal ay gaganapin na sa loob ng 2 linggo at si Mike ang best man para dito, kaya pinayuhan siya ng kanyang ina na umuwi na kaagad. Kinagabihan, bumalik si Mike kay Roxanne at masayang tinanggap ang alok. Agarang sumalang si Mike sa 2 linggong pagsasanay na ang normal ay 6 na buwan, dahil ito lang ang oras na mayroon sila. Iba't ibang uri ng pagsusulit ang ipinagawa sa kanya at kailangan niyang mapasa ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng pagsusulit, ipinakilala ni Tom kay Mike si Foreman, ang kanilang computer analyst. Binigyan siya ni Foreman ng bagong pagkakakilanlan na may mga impormasyon na kailangan niyang isaulo. Matapos ang ilang linggong training, nagpulong na sila upang simulan ang misyon. Ang auction ay magaganap sa pamamagitan ng remote device at kailangan nila itong bilhin sa auctioneer upang makasali sila sa auction at pigilan ang pagbebenta ng Intel. Bibilhin nila ang device sa halagang 5 milyon at si Mike ang gagawa ng pagbili. Maya-maya pa, dumating na sa posisyon ang mga ahente upang maghanda para sa misyon na bantayan si Mike. Pinakilos na rin nila si Mike kung saan binigyan siya ni Foreman ng baril at pinadala ang 5 milyon na nasa bag. Sa hindi inaasahan, biglang lumapit kay Mike ang isang lalaki na nagsabi sa kanya na sundan siya at patayin ang kanyang radyo. We've got no signal coming from his radio. Napansin ni Roxanne ang ilang mga tao na nagmamasid rin sa mga kilos ni Mike. Agad na kumilos si Roxanne upang subukang iligtas si Mike, at gayon din ang ginawa ng iba niyang mga kasama. Dinala si Mike sa isang restaurant kung saan magaganap ang transaksyon. Nakatanggap siya ng tawag mula sa nakatagong telepono sa ilalim ng mesa at nakausap niya si Juliet. Inutusan siya nito na pumunta sa banyo kung saan nilapitan siya ng isang lalaki, habang si Roxanne naman ay busy sa paggawa ng paraan upang puntahan siya. Binilang ng lalaki ang dalang pera ni Mike, at nang masiguradong kumpleto ito ay agad na siyang umalis. Nang tanungin ni Mike kung nasaan ang ibibigay na device, sinabi ni Juliet na nasa loob ito ng cellphone na hawak niya. Agad na lumabas ng shop si Mike upang tapusin ang misyon, ngunit tinutukan siya ng baril ng isang lalaking Russian. Sa kabutihang palad ay dumating si Roxanne at niligtas siya sa mga kaaway na nagtatangkang patayin si Mike at kunin ang device. Humiling ng backup si Roxanne kay Foreman, kaya pinakilos na nito ang iba pang mga kasamahang ahente at naganap ang palitan ng putok. Inutusan ni Roxanne si Mike na tumakas dala ang device, ngunit hinabol siya ng mga kalaban. Nakabunggo siya ng tao na muntik na niyang ikahuli, ngunit sa kabutihang palad ay niligtas siya ng mga kasama. Habang iniisip na ligtas na siya, biglang inatake si Mike ng isang kalabang babae, na napakahusay sa labanan. Nahulog ang dalawa sa isang bahay, at nabitawan ni Mike ang hawak niyang device. Nang kukunin na niya ito, inatake siya ulit ng babae at nahulog ang device sa tubig. Sinakal ng babae si Mike at malapit ng patayin, ngunit biglang nagpakita si Roxanne upang tumulong. Naglaban ang dalawang babae hanggang sa mapabagsak ni Roxanne ang kaaway. Agad na umalis ang dalawa at sumakay sa van, ngunit nalaman nilang labis na nabasa at napinsala ang device. Matapos suriin ni Foreman ang device noong sila ay nakabalik sa headquarters, ibinalita niya sa mga kasama na hindi na nila ito mapapakinabangan. Ibinahagi ni Foreman ang kanyang hinala na may leak sa kanilang organisasyon dahil sa mga sunod-sunod na palpak na misyon. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ni Tom ang ideyang iyon dahil may tiwala siya sa lahat ng kasama. Sa kabila nito, hindi na nila magagawang makasali sa auction dahil sa pagkasira ng device. Naalala ni Roxanne na mayroon pang 5 grupo na sasali sa auction at may hawak na ng device, kaya naisip niya na nakawin nila ang isa sa mga ito. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, sumang-ayon na si Tom at binigyan sila ng oras upang magpahinga. Habang nasa bar si Mike, binabasa niya ang chat ng kanyang mga kaibigan na nagtatanong kung nasaan siya. Biglang lumapit si Roxanne at ipinaliwanag ni Mike na dapat siyang mag-aayos ng bachelor party sa Makalawa para sa nalalapit na kasal ng kanyang kaibigang si Ronnie.
Kinabukasan, pinlano na ng team ang gagawing pagnanakaw, at ang North Korea ang kanilang napili dahil mayroon na silang impormasyon sa mga ito. Pagsapit ng dilim, tahimik na pumasok ang mga ahente sa mansyon at isa-isang pinatay ang mga nagbabantay. Patuloy nilang hinanap ang device, habang nakasubaybay mula sa van si Athena, ngunit biglang nagkaproblema ang kanilang system. Samantala sa loob, isang kalaban ang nagtangkang tumakas, ngunit mabilis na kumilos si Mike at agad itong binato. Nakuha nila mula sa lalaki ang hinahanap na device at naghanda na silang umalis, ngunit hindi sumasagot si Athena sa tanong ni Roxanne. Agad silang bumalik sa van, ngunit naabutan nila ang wala ng buhay na si Athena. May nakita din silang iniwang photocard ng London, at nagkaroon ng masamang hinala si Roxanne na nabulilyaso na ang kanilang headquarters, kaya tinawagan niya si Tom at inutusang ipalikas ang lahat sa building. Ngunit huli na ito dahil nakita nila ang pagsabog ng tower kung saan naroon ang kanilang headquarters. Hinala nila na kagagawan ulit ito ng mga Russian, ngunit hindi naniniwala si Foreman at nagtataka siya kung paano nila nalaman ang lokasyon ng kanilang headquarters. Biglang tumawag ang kanilang among si Tom matapos nitong makaligtas dahil hindi pala nadamay sa pagsabog ang control room. Matapos nilang ipaalam kay Tom na matagumpay nilang nakuha ang device, pinayuhan sila nito na magtago muna. Nagtungo si Roxanne at Mike sa isang safe house upang magpahinga. Kinabukasan, sumakay ang dalawa ng tren upang pumunta sa pansamantalang hideout ng The Union. Nakita nila doon si Tom at Foreman na kasalukuyang naghahanda para sa auction na magaganap. Balak nilang matrap ang lokasyon ng auctioneer na si Juliet sa pamamagitan ng pagsali sa bidding, at kailangan nila itong mapatagal upang magawang mahuli ni Roxanne at Mike si Juliet. Tinanong ni Mike kung kaninong pera ang gagamitin, kaya biglang pumasok ang isang mataas na opisyal ng CIA na si Foster, at sinabing sila ang inutusan ng gobyerno upang pondohan ang auction. Nagbanta ito kay Tom at sa mga ahente na kapag pumalpak na naman ang misyon na ito, iyon na ang katapusan ng The Union. Maya-maya pa, naghanda na si Roxanne at Mike upang hulihin si Juliet, habang sina Tom at ang CIA ay nakahanda na rin para sa auction. Sumakay ng motor ang dalawa, habang sinusubukan naman ni Foreman na matrack ang lokasyon ni Juliet. Nilalabanan ni Tom ang bid sa pamamagitan ng pagbid ng mas mataas na halaga. Hindi naging madali ang pag-track sa lokasyon ng auctioneer, kaya napilitan si Foster na magbid ng sobrang laking halaga upang lalong tumagal at mabigyan ng oras si Foreman. Nang sa wakas ay nalaman ang lokasyon na kailangan, agad na pumunta doon si Roxanne at Mike upang patigilin si Juliet. Tinapos ni Juliet ang auction at hiningi ni Roxanne ang intel, kaya sinabi ni Juliet na nasa kanyang apartment ito. Pumunta sila doon at agad naman na ibinigay ni Juliet sa kanila ang intel na nakalagay sa briefcase. Gayunpaman, nang tangkang aalis na ang mga ahente ay biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Roxanne at laking gulat niya nang makita si Nick, na pinaniniwalaang namatay sa kanilang misyon sa Italy. Ipinaliwanag ni Nick na naisip niyang isang setup ang nangyari sa kanila sa Italy at mayroong leak sa kanilang organisasyon. Sinabi niya rin na nanatili siyang patay sa isip ng mga kasama upang magsaliksik kung sino ang nagtataksil sa kanilang organisasyon. Nang tinanong ni Roxanne kung sino iyon, itinuro ni Nick ang kanilang mismong amo na si Tom. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Roxanne sa ginawa niyang pagkukunwaring patay. Ipinaliwanag ni Nick na ginawa niya ito upang panatilihing ligtas ang kanilang mga kasama, lalo na si Roxanne. Sumali si Mike sa usapan upang sabihan si Roxanne na huwag basta-basta maniniwala sa kanya, ngunit ibinulgar ni Nick na dati silang mag-asawa. Sinabi ni Nick kay Roxanne na ang lahat ng patunay ng kanyang sinasabi tungkol kay Tom ay nasa intel, kaya hiniling nito sa kanya na dalhin ito sa CIA upang ipahuli si Tom. Sinabi niya na magkikita sila sa tulay upang sabay na ibigay ang intel sa CIA at tapusin na ang lahat ng ito. Tinanong ni Mike kung paano naman si Juliet, ngunit sinabi ni Nick na siya na lang ang bahala dito. Pag-alis ng dalawa, nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa nalaman ni Mike na ikinasal na pala si Roxanne nang wala siyang kaalam-alam. Ipinaliwanag naman ni Roxanne na matagal na silang hiwalay at hindi na niya ito sinabi sa kanya dahil inisip niyang patay na si Nick. Humaba ng humaba ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa nainis si Mike at sinabi kay Roxanne na magkita na lang ulit sila sa high school reunion bago umalis sa sasakyan. Pumunta si Mike sa isang bar at nag-video call sa kanyang mga kaibigan, na kasalukuyang nagsasaya sa bachelor party. Kinabukasan, mag-isang naghihintay si Roxanne sa tulay, ngunit biglang nagpakita si Mike upang samahan siya at tapusin ang misyon. Habang naghihintay, biglang tumawag si Nick upang ipaalam na siya ang tunay na traidor sa Union dahil naghahangad siya ng mas magarang buhay. Isa sa katuparan niya ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng intel sa mga Iranian, na isa sa mga katunggaling bansa.
Inamin niya rin na kasabwat niya si Juliet at ipinagpalit nito ang mga briefcase, kaya peke ang hawak ngayon ni Roxanne. Sa sandaling matapos ang kanilang pag-uusap, biglang dumating ang CIA upang hulihin sila, dahil sinet up sila ni Nick upang magawa niyang makatakas. Binalaan ni Foster ang dalawa na sumuko na lang at nahuli na nila si Tom, dahil sinet up rin pala ito ni Nick. Gayunpaman, bago pa sila mahuli ng mga ito, tumakas sina Roxanne at Mike sa pamamagitan ng pagtalon sa isang dumadaang barko. Agad na hinarang at pinapatigil ng CIA ang barkong iyon, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakatakas na pala ang dalawa. Nang maging ligtas, ibinunyag ni Roxanne kay Mike na nilagyan niya ng tracker si Nick dahil hindi siya nagtitiwala sa kanya. Ipinaliwanag niya rin na wanted na silang dalawa ngayon kaya mahihirapan silang sumakay ng eroplano. Nakaisip ng paraan si Mike kung saan tinawagan niya ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa airport upang humingi ng tulong. Pinasakay sila sa isang container para sa cargo plane at nakalipad sila nang walang nakakaalam. Sa mga oras na iyon, nasa kustodiya na ng CIA si Tom. Binalaan niya ang mga ito na habang nakaupo lang sila doon, nanganganib ang buhay ng bawat individual sa bansa sa oras na mapunta ang intel sa maling kamay. Kinalaunan, nakarating na ang dalawa sa bansang Istria, kung saan balak na makipagtransaksyon si Nick sa mga teroristang Iranian. Nagnakaw ang dalawa ng sasakyan upang sundan ang lokasyon ni Nick sa pamamagitan ng GPS tracker. Nang makarating doon, nakita nila itong nakasakay sa yate kasama si Juliet, nakarelasyon niya pala ngayon. Sinundan ulit nila ito sa pamamagitan ng tracker, at nakasalubong nila ang mga Iranian na papunta rin kay Nick para sa transaksyon. Kalaunan, nakarating na ang mga Iranian sa lugar ng transaksyon at nakita sina Nick at Juliet. Ngunit bago pa magsimula ang transaksyon, biglang dumating si Roxanne upang pigilan ito at hulihin si Nick, habang naghihintay sa paligid si Mike. Dahil sa kaguluhan na ginagawa ni Roxanne, nagpa siya ang Iranian leader na itigil na ang negosasyon kay Nick. Agad na kumilos si Roxanne, kung saan hinagis niya ang intel na kinuha naman ni Mike, at tinutukan ng baril sina Nick. Hinabol ng mga Iranian si Mike upang kunin ang intel, habang patuloy na nakatutok si Roxanne kay Nick. Dahil ayaw na masangkot sa kaguluhan, nagpa siya si Juliet na iwanan na si Nick at umalis doon kasama ang kanyang mga gwardya. Nang tangkang hinuhuli na ni Roxanne si Nick, bigla itong umatake at dali-daling tumakbo paalis. Samantala, patuloy na sinusundan ng mga Iranian si Mike upang subukang kunin ang intel, ngunit sapat na ang mga natutunang skill ni Mike upang pabagsakin ang karamihan sa kanila. Sa kabilang banda, hinahabol rin ni Roxanne si Nick upang hulihin siya, ngunit madali siya nitong natakasan. Nagnakaw si Nick ng sasakyan ng isang lalaki, at gayon din ang ginawa ni Roxanne. Malapit nang makorner si Mike ng mga humahabol sa kanya, kung saan sumampa siya sa sasakyan ng Iranian leader at nahagi sa isang trunk ng sasakyan, at nabitawan niya ang briefcase. Kukunin na sana ng Iranian leader ang briefcase, ngunit biglang dumating si Nick at kinuha ito. Bigla ring dumating si Roxanne sakay ng sasakyan at sinimulang habulin si Nick. Sumakay ang Iranian leader sa sasakyan kung nasaan nakakulong si Mike, at nagpas siyang sumali rin sa habulan. Naganap ang isang mapanganib na car chase sa pagitan ng tatlo, kung saan inaatake ni Mike ang Iranian leader habang nasa loob ng sasakyan. Matapos ang ilang pagpupumiglas, nagawa ni Mike na masipa palabas ang Iranian leader at nagpatuloy sa paghabol kay Nick. Gumawa si Nick ng malupit na galaw sa pagmamaneho at nagawang mapatigil ang sasakyan ni Roxanne. Si Mike ang nagpatuloy sa pagsunod kay Nick, ngunit matapos lang ang ilang banggaan, nagawa ni Nick na mahagis ang sasakyan ni Mike sa bangin. Si Roxanne na nakasunod sa kanila, ay napatigil sa paghabol upang tignan ang kalagayan ni Mike. Nakita niya ang nasirang sasakyan at inakala niyang namatay na si Mike, ngunit bigla itong nagpakita dahil nagawa niya palang makatalon palabas bago pa bumagsak ang sasakyan. Nagsama ang dalawa upang ipagpatuloy ang pagtugis kay Nick. Nakarating na si Nick sa daungan at hinintay ang bangkang magsusundo sa kanya. Gayunpaman, biglang dumating sina Roxanne at Mike upang pigilan ang kanyang pagtakas. Sinubukan ni Nick na kumbinsihin si Roxanne na makipagkasundo sa kanila na ibenta ang intel at magsimula ng isang magarang buhay. Pinayuhan ni Mike si Roxanne na huwag maniwala sa kanya at sinunod naman ito ni Roxanne. Sinabi ni Nick na hindi siya papayag na igugugol ang kanyang buhay sa loob ng selda. Nagtangka siyang barilin si Roxanne, ngunit naunahan siya nito. Matapos kumpirmahin na dinala na nila si Nick sa kanyang kamatayan, kinuha nila ang intel at nagpa siya ng umalis. Kinabukasan, nakabalik na si Mike sa New Jersey at dumalo sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan bilang isang best man. Matapos magbigay ng nakakatawang mensahe para sa kanyang kaibigan, nilapitan niya si Roxanne at makikitang mayroong namumuong pag-iibigan sa kanila.
Nang sila ay lumabas, nakita nilang nag-aabang doon si Tom. Inalok ni Tom si Mike ng isa pang bagong trabaho at pinayagan silang magbakasyon ng 2 araw, at malugod na tinanggap si Mike sa The Union. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.